Yun. Yes, sir. Eto na naman po ang inyong mga tito. What's up mga katotpi? Kamusta kayo dyan? Sana all good in the hood lang palagi para Oo. everybody happy, sir. At ito nga pala pag-uusapan natin, Papa Dens, yung lack of a better term na to. Diretsa na to, yung mga kababuyan in particular sa opisina. Yung tipong tinadala nila yung kababuyan nila sa bahay, dadalhin pa nila sa opisina. Yun yung pag-uusapan namin ngayon. Medyo interesting to. Okay, pero bagong lahat. Taong kadiri. Ayan. Pero bagong lahat, intro muna ako. Sir. Tayo pala. G. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yo! Eto na naman po kami. Oh, wait lang, Papa Dens. Parang nawalan ka ng audio. Ay, hindi. Naka-mute ka pala kasi. Hindi ko pala na-admit. Sorry. Dami ko pa naman sinabi. Oh. Sobrang dami ba? Oo, sobrang dami. Hindi ko na marinig. Ayun na nga. So, ano? Ang pag-uusapan namin mga office mate. Di ko rin kasi makategorize na kasama tayo dun, Papa Dens. Ewan ko ba? Kumbaga, yung mga mga kadiri lang ba na mga bagay. Not necessarily kilala mo yung taong gumagawa pero yung tipong makikita mo yung basta yung mga kadiri yung mga ginagawa ng tao sa opisina. Yung mga gusto mo banatan ko na pre kasi banatan mo na. Wala nang ano dito. Banatan mo na agad. Kasi pre, one time may na-expect na kasi 'di ba? PCR. Alam naman natin na common CR 'yon ng lahat ng nandun sa opisina. So may urinal, 'di ba? Ako pre. Pag ihi ko, hindi ko alam pre parang doon siya naggupit ng bulbul niya pre. Yeah. Alam mo yung ang daming mga alam mo yung mga buhok na may igsi na nagkalat doon sa urinal na parang what the fuck? Parang putang ina. Kung kasi I get it na baka naisip niya siguro. Hindi ko rin pre, tangina, magti-trim ka ng bulbul mo pre sa urinal. Oo, tama. Cubicle naman. I get it siguro naisip niya na automatic tong pero again hindi ka dapat nag-ano ng buhok doon kasi pwedeng bumara yun pero again yun nga siguro naisip ng tao na yun na mag-auto flush naman pero have the courtesy naman na there are times na sumasablay yun na hindi siya 100% laging mag-auto flush at malalaman mo naman siya kung magpa-flush ba siya o hindi ngayon kung hindi nag-flush pipindutin mo lang naman yun para mag-flush diba? Parang have the decency na hindi lang ikaw gumagamit kung ganun kayo sa bahay nyo putang ina wag mong dalhin sa opisina at unang-una yun nga hindi lang ikaw ang gagamit nun diba? Tsaka meron pang isa pre yung alam mo yung diba sa bowl may seater yun diba may cover may seater tas yung bowl mismo alam mo yung hindi tataas yung seater tas iihi tapos may mga ihi dun sa seater pre putang na nabababuyan ako sa ganun pre na parang putang na pwede mo po ihi mo naman yun pre may tissue naman dun kung talagang ganun ka katamad na hindi mo kayang iangat yung seater diba
Pag tumalsik yung ihi mo doon, putang ina, punasan mo na agad. Hindi yung Oo. hahayaan mo lang nandun at hindi dahilan na merong maintenance na maglilinis nun. Putang ina, hindi yung maintenance, hindi tagalinis ang ihi nyo yun, o tain nyo yun na hindi pinlash. Putang ina, no? Mga baboy kayo, putang ina nyo. Nakakainis eh, no? Parang yung Pre. yung iba yung nagtatapo nung pinag-inuman nila yung mga kape-kape dun sa sink, tas hindi man lang o kaya pre, Babalawan? yung mga naghuhugas ng, halimbawa yung may dala silang baonan ng araw na yun, tapos syempre maghuhugas sila ng baonan nila, baka may ilalagay sila ulit na foods. Tapos pre, hindi lilinisan yung sink pre, nandun yung mga noodles, yung mga kanin-kanin, kung ano man yung mga nandun, di ba? Yung mystery food na yun. Pucha, kayo naman na naglinis yun eh. Nakuskus nyo nga ng yung anong tawag dito, yung baonan eh. Kung ano man food ang nilagay niya eh. Yung strainer ba pre, malapit naman natapunan ng basura. Puta, itapon yun na, kadiri eh. Diba? Itataktak mo lang naman yun eh, putang ina. Oo. Diba? Yung kasi yung problema, yung mga, sabi mo nga yung mga kababuyan, ng kababuyan dinadala sa yung kababuyan sa nila sa opisina, bahay. pre. Dinadala nila sa opisina. Tangina talaga. Hindi ko alam baka kasi sobrang yaman nila, may tagalinis sila sa bahay, ganyan-ganyan. Putang ina nyo pa din. Wala sa opisina kayo, wala dyan yung yaya nyo, katulong nyo, or kasambahay, whatever you call them. Pero tangina. And parang sa ganun, parang tangina. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo ng magandang asal? Parang tangina, nakakadiring pagkatao. Para alam mo yun, pre, kahit gaano ka kalinis sa tao, tapos makikita mong ganun yung gawa, parang tangina mo, kadiri ka gago. Parang ewan ko ba? Bakit? Ba't ganun? Tsaka, alam mo yun, meron pang iba dyan, yung tipong kakain ka dun sa workstation mo. May kalat ka. Diba? Siguro hindi mo siya magawa linisin pero puta, at least man lang pag alis mo, make sure na malinis yung iiwan mo. Hindi yung putang ina, minsan may makikita ka doon mga mugmug ng biskwit. Ayan. May mga, alam mo pa yung pre, minsan sa kape, syempre, minsan may mga tumatapon sa gilid-gilid. Nandun pa yung bilog ng kape mo na pinaglagyan mo nung mug mo or nung cup. Parang, ina. Hindi lang ikaw gumagamit niyan, sir, ma'am, or whatever preference you are. Pero sir, ma'am ka lang. Parang, hindi yata tama. Parang gano'n. Nakakadiring, yung ganong pag-uugali. Ewan ko ba kung bakit gano'n. Hindi ko maintindihan din kung hindi katamaran lang ba to o hindi talaga sila naturuan o hindi ko alam eh. Diba? Mga minsan napakalapit na hindi pa magawa. Hindi pa maimis kung siguro naman pre, hindi aabuti ng 1 oras yun para Tangina pre, yung paglinis or pagpag nga lang nung hindi ka naman naaabuti ng 5 minuto nga doon pre. Diba? Totoo. Ganun ba kahalaga yung oras mo para hindi magawa? Ewan ko ba? Hindi ko alam kung yun nga, sabi mo baka ganun ba sila kayaman? Para hindi eh. Baka kasi mga kung nagtatrabaho ka doon, senyorita. Kung nagtatrabaho ka doon, ba? Bakit? Diba? Totoo. Mayaman ka, kalukuhan yun. Ewan ko din pre alam mo, parang yun eh, kumbaga common courtesy ba? Diba? Diba? Kumbaga sa common sa mga sense, susunod naman. may common courtesy. Oo. Diba? Na parang basic yun. Putang ina, hindi lang ikaw gumagamit niyan, may susunod na gagamit sa'yo. Diba? Dinatnan mong malinis, umalis kang malinis. Oo, tama naman pre, di ba? Diba? Hindi naman tayo lahat naman dinatnan mo nakikigamit walang lang eh. Hindi mo naman pag-aari Yes sir.
Oo, dinatnan mong walang bulbul. Make sure pag alis mo walang bulbul. Tsaka pre, inis na inis ako yung sa iba yun nga yung sa'yo, yung sa toilet seat, hindi inaangat, jingle, tapos kakalat yung Oo, ano pre. dun. Siyempre, ikaw gagamit ka naman, ikaw naman, magna-number 2 ka. Tawag nga nila, Oo. number 2. Number Kung sa mga katotpi dyan, kung madiriin kayo, tae o tatae. Mga putang Oo. ina nyo. Paano yung mga tatae kung yung ihi nyo nandun sa toilet seat? Putsa naman. Dun nga, Tsaka meron kung pa dyan, nandidiri kayo, nandidiri rin kami. Saka, yun yung, paano isipin mo na lang, pre? Tanga na, ikaw na nandiri sa sarili mong ihi. Paano pa yung hindi niya ihi yun, pre? Oo. Kahit man lang, pre, Diba? pwede mo namang, kung gusto mo, punasan mo ng Punasan yung tissue. pre. Siguro. Oo, O kaya, pre, diba? kumuha ka ng tissue doon, iangat mo yung toilet seat, tsaka ka umihi. Huwag mo na Oo, ibaba. pwede. Di ba? Mm-hmm. Bahala na Wala, yung susunod doon na magpunas doon sa toilet seat na hindi mo naman ginamit. Kung sensitive. Tsaka meron pa dyan, pre, di ba? Alam mo naman sa office may bidet, di ba? Yung iba, pre, maghuhugas ang puwet nila. Maghuhugas gamit yung bidet, pre. Puta ka na yung cover at saka yung seat, pre. May mga tubig-tubig pang maiiwan, pre. Yung mga splash ng tubig. Siyempre, may ano pa yun. May residue ng tayo pa yun, pre. Hindi mo naman alam kung baka may tumalsik na microorganism ng tae mo doon. Pero ang ina naman, pre. Gaano lang ba punasan yun? Libre naman tissue sa opisina, pre. Diba? Ako kasi, pre, madalas din ako mag-CR doon sa may bidet kasi nga, syempre, mas komportable. Tsaka syempre, may bidet nga. Diba? Mas okay, mas convenient. Pero, pre, pag ano mo, punasan mo naman yung gilid. Kasi kaya nga ako, pre, dahil hindi ako sure, hinuhugasan ko muna ng bidet, pre. Para lang, spray ako ng bidet yun. Ganun din ako. O kaya yung pre, yung kukuha ka sa guard ng tissue. Yung na, wet wipes na kasi hardcore. ano yun, di ba? Oo, di ba? So ano yun parang may antibacterial may effect, disinfectant. Disinfectant, yes. Kaya ang ginagawa ko, ginaganon ko, hinugasan ko, tapos titissue ko, tuyo. Tapos tsaka ako pupunasan nun. Para protektado talaga yung wet pakils ko, pre. Oo. Makawa pa kami ng sakit nyo mamaya. Yes, sir. Protektado. Mamaya yung wet pakils nyo ayaw ka na magsalita. Pero ang sinasabi lang namin dito at yung mga kabulas to, yung mga kakadiri yung ginagawa, baka naman courtesy man lang, pre. Yun yung inaano natin pag yung dinadala sa opisina. Have the courtesy or the decency na ayusin yung palikuran. Kasi yung CR, nung ginamit mo siguro, hindi naman ganun din Siguro kung Jumerbox ka man doon, malinis din naman yun di ba? O tapos, yung next, ang iaano mo, di ba? Pag siya na yung iba na yung gagamit, kadiri na. Paano na yung next na gagamit? Unfair naman. Tsaka meron pa yan, pre. Ito pa, hindi lang kababuyan, pre. Yung mga nangangain ng pagkain ng iba, ang sarap ang sarap lagyan ng sili. Yung pagkain mo, yung nanakawin nila yung pre, yung foods ng iba. Sobrang tangina na, bibuhisit ako sa ganun, pre. May trabaho ka naman, siguro naman, pre. May pambili ka ng pagkain. Puta, libre pagkain sa opisina. Well, not all, pero at least in particular sa atin, may mga libreng foods naman. Puta, titirahin mo pa yung food ng iba. Ganun na ba tayo kadesperado? Na kainin yung pagkain desperate ng iba. Times calls for desperate measures. Siguro, parang masarap chocolate cake Oo, pre. Pero bago natin tuloy to, pre, gusto ko lang i-shoutout na naman yung internet provider namin. Putang ina nyo, bumabagal na naman internet ko, nagpuputol-putol si Boss Lots. Nag-iintindihan ko naman sinasabi mo, pre. Nagpuputol-putol na naman ang walang ya. Putang ina. Ikaw, siguro nga, pre, internet provider. Sa akin, pre, yung upload nung side ko, sa upload side ko, puta, tumigil na.
Hindi pa sumasagot si Riverside hindi ma-upload. Yung isa hindi ma-upload. Putsa. Problemado na naman tayo. Okay. Eto na nga. Problemado na. Bumabagal ang putang ina. Grainy na naman yung itsura mo dito. Putang ina, naka-Japan-Japan ka na naman sa akin, pre. Putang ina ng ano ba, pre? Blurred. Oo. Blurred. Medyo lumilinaw na. Narinig ako. Lalakas nga pa ng konti. Oy, putang ina mo, internet provider. Baka naman. Okay na, lagi na lang. Isa-shoutout mo na ba pangalan yung lintik na yan? Oo, putang ina. Magkatokayo tayo sa internet provider, pre. Oo, ewan ko, isa lang naman yata yung letter C na internet provider dito sa Pilipinas. Yung yung napapagkamalang call center. Oo, pre, tunog call center to. Tanginan to. Bad trip ang puta. Yung minsan nga pre, peke nasa 200 Mbps pero yung performance hindi pang 200 Mbps. Pang 3G. Pre. Ay na 3G pa. Tangin na luma. Buti nga hindi ko sinabing dial up Tangin na, on dial up yun. Pero anyway, going back pre. Meron pa dyan pre yung mga alam mo yung sa pantry, pre. Kasi baka hindi alam ng mga ibang katotpi natin. Doon sa pinagtatrabahuhan namin ni Boss Lots, libre ang doon, ang lunch mo. Basta may libre kang meal every day. Yan. Diba? Pwede kang kumuha ng full meal once a day while you're on your shift, ganyan. Meron doon iba pre, habang minsan nababatrip ako sa ganun pre. Alam mo yung tipong ikaw, gusto mo lang kumain. At gusto mo kumain na mabilis kasi ang layo ng smoking or vaping area or ang layo ng parking para kung sa sasakyan ka mag-vape. Na ikaw gusto mo maka-eat and run kasi you want to maximize your lunch kasi you want to relax. Na makapag-vape ka tas kasama mo tropa mo, kwentuhan kayo ng Merong iba pre na parang nakikita na may nakapila ng kasunod mo. Puta, sobrang demanding pre. Yung parang uy, ate, ayoko ng ganyan, tanggalin mo yan, ganyan. Te, pwedeng ito kunin mo, ganyan. Yung, alam mo yung, pre, tapos kung makapag-utos dun sa nagsiserve ng pagkain, kala mo, puta, kanya yung kumpanya or kanya yung, kala mo siya yung nagpakain. Oo, pre, tangina, na parang, tsaka meron pang isa, pre, minsan, alam mo yun, ang haba na ng pila, parang, have the decency na pag malapit ka na pero hindi pa ikaw yung sineserve, tignan mo na kung ano yung gusto mo. Hindi yung pagka-turn mo, tsaka ka palang mag-iisip. Na parang putang ina, ang haba tapos may sineserve na nauna sa'yo. Nakikita mo na kung ano yung available na ulam or viands dun Oo. Diba? Alam mo, parang doon pa lang mag-isip ka na kung ano yung gusto mo. Hindi yung pag-turn mo, tsaka ka palang mag-iisip kahit kanina mo pa nakikita kung ano yung nandyan. Kumbaga mag-decide ka na agad. Oo, na para pag it's your turn, ate, ito yung gusto ko, ito, tsaka ito. Tapos kung gusto mo ng kanin or ilang kanin yung gusto mo. Hindi yung putang ina. Minsan pre, ultimo kanin na lang Mag-iisip pa kung mag-one rice ba siya, mag-half rice. Putang ina mo. Hindi ka mukhang nagda-diet, wag mong lokohin sarili mo. Pang-ina ka. Diba? Parang, tangina mo. Sino niloko mo? Parang, alam mo yun? Yung sa akin yung pre, yung medyo naiirita ako, lagi ako may nakakasabay na ganun Yung pre, yung tipong ang daming demand dun sa dagdagan mo naman o wag mo namang ganito. Lagi ko siyang lagi ko siyang na-encounter. Sabi ko, ang dami naman demand. Yun nga yung sinabi mo. Ang dami naman demand nito. Parang may nakapila rin dito. Mag-decide ka na, make up your fucking mind. Baka naman, boy. Diba? Hindi lang ikaw ang gustong kumain. Oo, pre. Saka meron pa, pre. Diba, meron tayong libreng mga, alam mo yun, yung tinapay, yung monay, yung buns. Tapos diba, may iba't ibang klaseng palaman, pre.
Puta na, laging doon, pre. May nagtatago pa ng pre, ng tawag dito. Ano ba 'to yung chocolate? Yung Nutella, pre. Oo. Putang na, tinatago, pre. Matindi yun. Parang putang na. Ano bang putang na, ikaw lang ba pwedeng kumain yan dito? 'Di ba? Parang ikaw lang ba yung may karapatang magpalaman ng ganyan? Ba, parang ewan ko, pre, bakit may mga ganon, pre? Na parang parang alam mo yun, anong gusto mong palabasin? I know, parang very lang naman kung mababad trip ka sa ganun, very parang ang tawag sa ganun, very minor or pero kasi alam mo yun, minor inconvenience, yung mga ganun. Kumbaga, pero kasi it's for everyone's consumption eh. It's not for a certain people or group of people lang eh, 'di ba? So kung sino yung nandoon at gusto nun at merong ganun, 'di ba? Wag yung puta, kasi alam mo, pre, kaya ako napatunayang tinatago, pre, one time. Andun ako. Alam ko na meron kasi may ewan ko, baka sila yung nagtago. So turn ko na, nasaan yung gusto, kasi parang nag-crave ako bigla. Tanga na, pre, nakita ko nakatago dun sa may likod. Parang halatang tinago talaga, di ba? Pre, kasi nandun lang naman yun, nakahilera dun yun eh. Nandun siya sa likod, pre, ng medyo sneaky panisy yung pagtago, yung posisyon niya. Parang alam ko, nag-ano ako nun, pre. Nag-shoutcaster yata ako nun, pre. Putang ina, pre, hindi ko na pigilan yung sarili ko. Sabi, hindi lang pwede magmura eh. Pero ngayon, gagawin ko, parang gusto kong sabi, putang ina mo, kala mo, hindi ko makikita. Fuck you. Sinoutout ko na, shoutout doon sa nagtago nung Nutella, ganyan. Kala mo, hindi ko makikita. Ito mga matindi, pre. Dating naano ko na to. Puta. Alam mong ginawa, pre, siya eh. Medyo may edad na. Hindi naman tayo sa mga may edad. Pero napansin ko lang, syempre, kailangan natin ng description eh. Medyo may edad na siya, pre. Alam mo ba ang ginawa, Brad? Kitang-kita ko, bagong lapag na cheese whiz yung, pre. Puta, sinilid sa bag, tas sabay uwi. Kitang-kita ko yung, pre. Ay, isa pa yan, pre. Ang tindi nun, pre. Ilang guuwi. Yung sa'yo, tinago lang, pre. Yung nakita ko, pre, yung palaman ng sinilid dun sa bag. Inuwi na. Hindi na nakapagpigil, no? Hindi pa bukas, no? Inuwi na. Tangina. Yung mga ganyan mga bagay, alam mo yun, unang-una nasa opisina ka, hindi mo pag-aari yan. Ito para sa lahat, hindi lang para sa'yo. Hindi porket maraming pera yung opisina, kukunin mo na yun. Baka ikaw, kumbaga, ang kasabihan nga nila, hindi lang ikaw ang Kristiyano, di ba? Parang ganun eh. Tatangayin mo, ano na namang klaseng pag-uugali yan? Pare-pareho tayong sumisweldo. Siguro naman, hindi ganun kalaki ang agwat ng sweldo natin kung meron mang discrepancy ng unti. Siguro naman, cheese whiz. Ganong cheese whiz pre na sa bote. Mura lang naman siguro yun, hindi naman siguro kabawasan ng kayamanan yun. O kung sakaling nagsa-struggle kayo, siguro, I think it's time for you to rethink yung kung hindi mo siya afford, wag mo namang kunin. Kasi technically, hindi naman sa'yo para sa lahat yan eh. Parang isipin mo, pre. Isipin mo, lahat kayo nagugutom. Tapos kukunin niya, siya lang ang kakain lahat ng pagkain na para sa inyong lahat. 'Di ba? Parang kahit hindi ko intensyon na magpalaman ng cheese whiz ng oras na yun at ang goal ko lang is kumuha ng kape. The fact na nakita kong ginawa niya yun, 'di ba? Sobrang disrespectful para sa akin kasi hindi man ako yung gagamit, 'di ba? Paano yung mga iba na gustong magpalaman? Tangina, cheese whiz tinangay. Ang tindi nun, pre. Meron pa akong na-encounter. Wala na to dito. Wala na to sa ating kumpanya. Experience na naman to. Kung kumuha ng kanin, pre,
Grabe yung putang ina, pre. Alam mo yung lalagyanan ng Skyflakes, yung Skyflakes na malaki. Putang ina, doon yung nilagay yung plastic. kanin. Putang ina naman, pre. Ano, Pre. walang kanin sa inyo. Puta naman, parang isang kaldero na yung ginuha mo. Pinaikwento sa akin ganyan, pre. Tawa ako ng tawa. Si ang nagkwento sa akin to, si MD. Si MD. Tawa ako ng tawa. Parang may nakakasabay daw siya, pre. Kukuha ng pagkain, no? Tapos, nanginging kanin. Puta, nilabas yung lalagyan, pre. Tupperware na malaki. Ganon, pre. Tapos, Baka nung sangarin yun eh. nung Baka inabot niya sangarin dun yun, sa, nung inabot niya dun sa, na nagsaserve yung lalagyan niya, ang nagabi na lang nung nagsaserve, Sir, ang laki naman mo. Di ba? Pangina ba? Lap trip. Ay, nako po. Talaga naman, oo. Pero may mas matindi pa ang pwedeng mangyari kung ganun karaming kanin, no? Yung tipo, palagay naman ng sarsa dyan sa kanin. Ayun. Nilagyan pa ng sarsa, ha? Ganun kalupit. Hindi naman pinalagyan, pero naisip ko lang paano kung pinalagyan. Oo, kung sakali nga, ganun kalupit, ha? Dami yun, pre. Ay, nako po. Nakakatawa Kakaiba. pre. Kakaiba. Ewan ko ba? Kabalo, May mga tao talaga. kabalustugan. Ito pa, pre, nabalitaan ko lang naman eh. Hindi ko alam kung ito ay may katotohanan. Siyempre, hindi natin mapapatotohanan yan, pre. Dati, may Graham tayo. Graham na, Graham, anong tawag dito? Biscuit. Yung crackers. Graham Biscuit. crackers. Exactly. Tapos, pre, itong individual na ito na hindi ko alam kung chismis lang o hindi. Marami daw kinuhang Graham. Okay? Utang ina. Kinabukasan, pre, may tindan dala. Alam mo kung ano ang tinda niya. Tiramisu ba yan? Tiramisu. Legit yun, pre. Kapalitaan mo rin ba yun? Oo, pre. Legit na nangyari yun, pre. Hindi yung chismis. Legit na nangyari. Pero mas malala pa dyan, pre. Ito. Mas malala pa dyan. Kasi, di ba dati, pre, yung mga, kasi ngayon, di ba, yung mga prutas, binibigay na lang pag kukuha ka ng lunch mo, di ba? Parang alatin. Dati kasi, di ba, free? Isa lang sa'yo. Dati, unlimited yun, pre. As long as merong nakalagay doon, kuha ka lang. Dati daw, pre, meron ginawa. Ito ba yung relate ba yung kwento ko kanina sa kwento mo? Mukhang alam ko na yan. Hindi kasi siya nagtinda eh, pero somewhat relate. Sige. Ito yan, may Mana? mansanas. Mansanas sa orange. Kumuha daw, pre. Ang dami daw kinuha. As in, ang dami. Tapos, pre, kinabukasan, merong post sa social media, pre. Alam mo yung pag sa mga elementary, mga float. Yung parang isasagala yung mga bata. Sana, pre, ang design ng float ng anak niya, yung mansanas, tsaka orange. Tapos, pre, nag-hashtag pa, thank you, yung name ng company. Puta. Sabi ko, putang ina, gago po. Ginawang handa, brad, ginawang handa. Ay, ginawang design/handa yung ginawang fruit salad, yes, sir. Parang matindi talaga, no? Iba. Incredible talaga, incredible. Kumbaga, malupiton ng mga ganong klaseng banat. Boss, kupal ka ba, boss? Boss, kupal ka ba, boss? Ay, talaga, oo.
Yung mga kaopisinang ganyan, baka naman bagu-baguhin nyo na ang inyong pag-uugali. Hindi po magandang treat yan kasi alam mo yon pre, lahat naman siguro may karapatan dun sa kung ano mang meron yun di ba? Kung ano man ang yun. dahilan nga kasi pre, wala naman daw kumukuha. Paano kukuha kung wala nang kukunin? Ayun na nga. Sinugapa mo na ha? Halupit mo ha? Kumbaga tinanggalan mo ng tsansa yung iba. Naku. Oo. Ano talaga. Ewan ko, pre. Sadyang may mga ganyan lang talaga nila lang, pre. Hindi naman ako maghuhugas kamay, pre. Ako nag-uuwi din ako ng biskwit at chichirya, pre. Oo naman. Pati naman ang inyong linggo, ganun din. Oo, pero not to the point na yung ganong klaseng kagarapal, pre. Yung tipong panghandaan na. Siguro pang PSG, pwede siguro di ba? Meron pa nga dyan, pre, putang na, kala mo may alam mo yung nabibili sa Divisoria na malalaking bag. Oo. Pre, ganun kala Ano yan? May tindahan kayo. Wholesale. Hinulsale. Antindi nun, pre, napakatitindi nun. Ewan ko ba? Bahala na sila at naway siguro, nabusog sila o kung ano man yan. Siguro benefit of the doubt, siguro talagang hika ko siguro sa buhay. Ganyan. Siguro ito another sign na maging thankful tayo kasi we don't have to resort to that. Diba? Kahit papaano ano naman, nakakahabol naman. Medyo, I mean, hindi man mayaman, pero mahirap pa din. Pero not to the point na gagawa ng ganun, pre. Totoo. Anyway, sa mga katorpi natin, naway may nakapulutan kayong ewan ko kung may mapupulot kayong aral dito. Hindi, sa tingin ko ang aral dito, pre, puta, wag kayong maging baboy at wag kayong maging gahaman. Siguro, alam mo, pre, yung pagiging gahaman, yan, iba't ibang ways and form yan. Merong gahaman sa chichirya or biscuit or prutas. Meron ding mga mga gahaman sa pwesto, pre. Isa pang yan, pre. Isa pang nakakadiring trait yan na putang ngayon. Alam mo yun? Anyway, malalayo tayo sa pero ayun nga, isa basa. Ayoko nang anyway, nangyayari naman yan sa lahat, pero ayun nga. I know yung mga listeners natin, you get what I mean. Wala. Ganun talaga ang buhay. Weather lang yan. Ayun na nga, bago pa humaba tong session na ito, pasalamat muna tayo sa ating mga subscribers na nagtsatsaga na makinig sa aming mga walang kakwenta-kwentang kuro-kuro at opinion. Maraming salamat sa mga loyal subscribers at katulad nga ng last episode ng sabi ni Papa Dens, nadagdagan tayo, naway madagdagan pa ulit. Kayo ang nasa keep inyo. Keep them coming. Ayan, tanong nagawa kaya nila ang ating challenge? Oo. Yung challenge na ibinigay mo ng last session natin, sana gawin yung habit ng itong mag-like, mag-subscribe. Kung kaya nyo din, baka pwede nyo ding i-share. Comment kayo. Ayun yung challenge namin sa inyo, guys. So, titignan natin kung talagang they're up to the challenge sa susunod natin. Titignan natin. May report yan, may report. I-check natin yan. Kumbaga sabi ni, sino nga ba to? Si Boy Labo ng Sakuragi. Ng si Boy Labo. I-check ko yan. I-check ko yan. So again, ito nga pala ang inyong Boss Lots, ang tito nyong medyo galit. At ako naman si Papa Dencho, yung titong mas galit pa. Mas galit pa sa kaopisina mong nakita yung tae mo sa bowl, hindi mo pinlash.
At kami nga pala ang The Opinionated Tito sa uulitin. Kayo, ingat po kayo. Maraming salamat sa inyo. Salamat. The Opinionated Tito's podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.